sinisigla dito po sa utulong sa Iglesia ng Balanga. Noong panahon na iyon ay mayroong mga missionaries kagaya ni Elder Friendster na narito sa Balanga at nagbibinyag ng mga interesadong maging Adventista. Pagkatapos ng gera, patuloy ang gawain at sa tulong ng Panginoon, muling itinatag ang bahay-sambahan na gawa sa pawid, talaka at bubong ay sa pawid, talaka ang bubong at sawali ang dingding. Yun po ang pangalawang church na Balanga. Si Guillermo Dionisio noong panahon na iyon ay siyang lumalaban kay Felix Manalo, yung ano na yun, yung colportor. Ang ilog ng Balanga ay siya nilang pinakaminyagan. Ito po, makita nyo po, ayan po yung ilog na kung saan sila po si Elder Friendster na bibinyag. Malinis po noon yung datan, malinis, malinaw ang tubig. Unlike po ngayon na ano na siya, brown na po. Pero dati, malinaw po ang tubig na yan. So, 1918 to 1952, no record farm. So, Bataan District noon, composed of Inalupihan, Balanga, Orion, Limay, Maribeles, and Morong. Ayan po noon ang Bataan District. March 27, 1953. Ito na po yung nakita ko sa libro, ang kauna-unang record of minutes ng Balanga Church. Ayon sa lumang libro, ang iglesia po ng Balanga, up to now, is mayroon na siya po, yung kita niyo yung record book ng mga churches na black. Pangatlo na po namin na record sa aming henerasyon yung sa iglesia ng Balanga, mayroon na pong tatlo. Ang district pastor noon po ay si District Pastor Canuto Cara. Ayun po noong 1953. The first members of the church, doon po sa libro nakikita doon patunay po na ang iglesia ng Balanga ay itinatag siya noong 1919 sa dahilan po mayroon silang baptism na dalawa, si Virginia de los Reyes at saka si Leonora de Leon, pero hindi na po namin na 1953, ang church po ay naging lumber at simento ang flooring. Naging kahoy na po siya at hindi pa po yan. Naging kahoy lang po siya at simento ang flooring. 1960, naging bato ang church dahil ito ay pinaayos nila Pastor Epeneto Adap and Aurora Rigoso Adap, taga-Balanga po, dahil dito sila inasal. So, ayan na po yung church na pinagawa nila dahil dito po sila sa Balanga inasal at sila ngayon ay naninilangan na po sa Amerika. 1966, nagkaroon din po sila ng time na yun ng jail ministry. 1969, nagkaroon po ng school. Yung Balanga Church, ayan po, meron yan sa iyo, yung mabitana na maliit po yan. Meron po yan siya na noon na kabataan noon nung sila po ay nag-aaral sa iglesia. 1969, nagkaroon po ng unang taon ng pagbukas ng school yung iglesia ng Malaga. Mayroon po siyang 9 na mga estudyante. Under po, ang elder po nung time na yun ay si Vicente Sarno. Yung Vicente Sarno na po yun, siya po yung nag-donate ng parking. Kung saan tayo naka-parking ngayon, siya po yung nag-donate. Yung mga Sarno po ang nag-donate ng parking na mayroon po dyan. Dati yung bahay, ginawa pong Colportor's house. Ngayon, ginawa na po natin parking. So, noong year 1970, 2 taon po ng school. Ang kanila namang teacher ng time na yun ay si Teacher Maria Punzalan. Chairman, Simon Rigoso naman po. At mayroon na po silang 11 na mag-aaral. 1970.
ang title ng aking sermon ay Pursued by Grace, the story of Jonah. How is this related now to the topic ng Balangas Seventh-day Adventist Church? Okay? Na mga kapatid ay binasa kanina sa ating kapatid sa Romans chapter 15 verse 4. Ang aking ulit babasahin mga kapatid. Ito ang sinasabi dito sa New King James Version. For everything that was written in the past was written to teach us. Ni Jonah, hindi si Jonah de Rosario, okay? Jonah, alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga books, prophet books sa Bible, from Genesis to Malachi, Jonah is the only book na walang prophetic message. Basa niyo mga kapatid, walang prophetic message. Ang Micah meron, ang Zechariah meron, ang Malachi meron, lalo na Jeremiah at Daniel. On mga kapatid, Nineveh was about to be destroyed, but because of repentance. Okay? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. In relation sa inyong theme, when He leads me, then I will go. Jonah chapter 1 verses 1 and 2 says, Now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai. Ibig sabihin, this is a personal call of God to Jonah. Okay? What's the command of Jonah? There are only 3 verbs. Tandaan natin mga kapatid. First, arise. Okay? Second, go to Nineveh, that great city. And the third one is cry out against it. Bakit mga kapatid? Why did God say to Jonah, arise, go to Nineveh, and cry out against it? Why? Because its wickedness has come up before me. Okay. Next slide, please. To arise means, okay, tandaan natin ito mga kapatid, to be stirred up, to be awake, to prepare for action, to become aroused, to become active again, and to become fully conscious. So in other words, mga kapatid, we can just conclude that when God called Jonah to arise, Jonah must have been sleeping. O kung hindi siya mga kapatid natutulog si Jonah may ginagawa, pero ang kanyang ginagawa mga kapatid ay walang kabuluhan. Kaya nga, ang sabi dito, okay, prepare yourself for action. Or may ginagawa mga kapatid si Jonah, pero ang ginagawa ni Jonah mga kapatid are for trivial matters, hindi na mga ikakaluluhati ng ating Panginoon. That's why sabi dito, arise Jonah, go to Nineveh. Next slide please, natin mga kapatid ang sagot ni Jonah. Okay? Ay, hindi ko ito sagot ni Jonah. Okay. Alam niyo mga kapatid, saan ito? First muna. Dito muna sa first. Wala na alam niyo mga kapatid dito, dahil kung save, wala talaga bail. At isa pa, hindi pa kami nakapota. Preaching so that then we will all find faithful in the eyes of God. This is my message, and may God bless you. Lord, leads me on the will of God. Happy Sabbath. Amen.
and you will never walk alone. Go seek the lost and speak words of love. Go find my sheep and bring them home. Mga tol, kung kailangan nyo ng mga educational content para sa inyong mga anak, subscribe nyo ito mga tol. Thanks for watching mga tol. Kindly like, share, and subscribe.